Magandang araw po sa lahat ng takers sa upcoming Criminologist Licensure Examination under the new Table of Specification. I'd like to inform everybody na may mga pagbabago po tayo in the taking of the Criminologist Licensure Examination. Now, I'd like to invite everyone to listen very carefully, especially yung first takers. First takers, you have to listen very carefully para po ang lahat po will be guided as to the preparation and as to the behaviors that we should exhibit during the Criminologist Licensure Examination. Now, granting po, natapos na po tayo sa pag-file for the board examination. Ang tanong ngayon, ano po ba ang unang gagawin po natin? Now, before the day of the examination, ang una pong gagawin natin is to verify. I-verify po natin yung building assignment or yung school assignment kung saan po ba tayo magti-take ng board examination. Dalawang methods po sa pag-verify. Una po, pupunta po tayo sa PRC website. Doon po natin i-check, i-verify po natin yung assignment po natin kung saang school. Pangalawang method po, pag malapit naman kayo doon po sa PRC office, pwede po magdala kayo ng notice of admission, pupunta kayo doon para ma-verify nyo yung room assignment or yung building or school assignment nyo po. Now, pagkatapos po na na-verify po natin, usually ang PRC mag-post yan a week before the exam or days before the exam. Kaya abangan nyo po yung pag-post ng PRC sa kanilang website. Pag tapos na po tayong na-verify yung school assignment natin, ang pangalawang gagawin po natin is to visit the school. Bisitahin po natin para ma-familiarize natin yung ambience at saka yung specific location kung saan po ba tayo magti-take ng board examination. So, bisitahin po natin 2 days before the exam or a day before the examination, mga kadete, especially yung first takers. Now, pag first day na, pag unang araw po ng board examination, huwag kalimutan mga kadete, ang call time po dito is before 5:30 in the morning. Okay? Before 5:30 in the morning dapat nakapag-report ka na sa building or school assignment. Ang sabi dito, before 5:30. Ano po bang purpose? Dapat maaga ka po para ma-verify mo ulit yung room kung saan ka na-assign at saka yung seat number kung saan ka uupo. Yun po ang purpose. Remember ang PRC po, stricto po yan sa punctuality. Who knows po, pag late ka na, siguradong hindi ka papasokin o baka mag-close ng gate. So ang sabi dito, before 5:30 on the first day of the board examination. So again, yung punctuality natin, importante yan. Remember mga kadete, yung PRC po, stricto po sila. And once you are late, there's a big possibility that you will not be accepted. So automatic, failure not or retake na yung examination mo. So again, first day, before 5:30 po, dapat andun ka na sa venue. Now, ano po ba ang attire po natin, Sa mga kalalakihan dyan, okay, for the male individuals, ang attire po natin, nakatuck-in po, white polo shirt. White polo shirt with collar. Dapat walang selyo yan, walang marka, walang logo, or kung ano-ano mang drawing. Dapat plain, Plain po na polo shirt na white. Again, walang logo, walang mark, walang seal. Wala lahat. Okay? Dapat nakatuck-in po yan. Yan po ang upper na attire po natin. Ang lower na attire po, slacks. Okay? Black po. Of course, pag naka-slacks ka, formal shoes mo na lang. Okay? Formal, black shoes ka na lang. At saka yung medyas mo, dapat black din po. Sa mga kababaihan naman, for the female naman, tuck-in pa rin yung white blouse. White blouse or shirts with collar. Okay? White blouse or shirts with collar. Again, in the same manner po sa mga kalalakihan, walang selyo, walang marks, wala dapat na logo. Okay? Sa lower portion, pwede po decent pants, slacks, or pwede din po skirts para po sa mga kababaihan. Remember po, ang mga kababaihan po natin, yung female takers po natin, kasi criminology may mga female criminology students po tayo na naka-boycott.
Okay? Pag naka-boycott, okay lang yan. Pero pag yung school nyo, yung when you were still attending your school days, pag long hair lang po, okay lang. Pag long hair, okay lang. Pero dapat ang long hair natin naka-ponytail po. Okay? Again, ponytail sa naka-long hair. Pero yung naka-boycott naman, okay lang naman po. Right? So, yun po ang attire natin. Now, on the first day, ito po dapat ang dadalhin po natin, ha? So, screenshot nyo na lang po ang dapat dadalhin natin. Una, notice of admission, pinaka-importante yan, ang NOA. Okay? Notice of admission, pati na yung official receipt, yung binabayaran po natin sa PRC. Mongol to, at least 2. Pag 3, mas okay. Pag 4, mas okay. Okay, alright? So, ang requirement dito, at least 2. Ballpoint pen po, black. Color black, hindi blue, ha? Black pens. And number 5 po, isang piraso po na long brown envelope. Huwag kalimutan, long brown envelope. Then number 6 po, isang kapiraso din po ng long transparent. Hindi colored, ha? Transparent. Ibig sabihin ng transparent, yung makikita kung ano ang nasa loob. Yung colorless, ha? Plastic envelope, ang purpose po sa envelope na yan, doon po ilagay natin yung personal valuables po natin. Alright? So, isang kapirasong brown envelope, isang kapirasong transparent. Long, ha? Long, hindi short. Pang-7 po, kasi po, ang board examination po natin is outcome-based na po. Dapat po magdala tayo ng horseshoe microscope or magnifying glass. Ginagamit po ito sa fingerprint identification sa forensic science na subject. Okay? So, dapat alam natin yung ridge counting, ha? Ridge tracing. Dapat alam natin yan. Yung rules on delta, rules on the location of the core. O, yun po ang purpose na magdala po tayo ng magnifying glass. Number 8, for observance to minimum health standards, magdala na lang po kayo ng face mask. Okay? Hindi naman nakalagay doon sa instruction na talagang magdala ka ng face mask. Pero ang sabi doon, dapat po mag-observe tayo sa minimum health standard. So pag-observe po ng minimum health standard, dapat po may face mask po tayo. Okay? So yun po, ha, ang mga dapat pong dadalhin natin. Now, prohibited po ito sa examination room or sa premises po during the CLE exam. Una po, bawal po tayo magdala ng libro, notes, review materials, and other printed materials. I hope klaro yan. Pangalawa, no need to bring calculators. Number 3, smartwatches po, di po siya allowed. Cellular phones, di pwede. Earplugs, Bluetooth, transmitter, computers, etc. Di po yan pwede inside the premises or inside the examination room. Pangapat po, bags of any kind, di po dapat yan. Di yan allowed. So, lahat po ng gamit po natin, saan po natin ilagay? Ilagay po natin doon mismo sa transparent envelope. Hindi sa brown, ha? Hindi sa brown envelope, but rather on the transparent plastic envelope. Yung long, transparent plastic envelope po. Doon po natin ilagay yung mga valuables po natin. Now, sa first day po ng board examination, sa umaga po, ha, again, call time po natin before 5:30, ha, makinig po ng maigi, before 5:30. Ang purpose po ng before 5:30, verify po natin po yung room assignment natin tsaka yung seat number po natin. Now, pag na-verify na po natin, I hope tapos na po tayo sa breakfast dyan, 7 o'clock to 7:45, general instruction and filling out of forms. Ibig sabihin, andyan yung proctor, mag-fill out kayo sa mga forms. Ang proctor will also cascade to you yung mga general instructions that you have to observe during the board examination. 7 o'clock yan, to 7:45. First day pa po tayo. After 7:45, ang susunod na pangyayari would be 8 o'clock. Yan na po ang examination proper. Okay? 8 o'clock to 11:30, ang unang major area na isa lang po natin is criminal law and jurisprudence, which is 20%. Alright? 100 questions po yan. In the afternoon, mag-start po tayo 1:30. 1:30 po, we will end at 4 o'clock in the afternoon. Ang major area po dyan is LEA or Law Enforcement Administration, which is 15%. Now, pansin nyo po mga kadete, ha? Pansin nyo po,
in the morning, bibigyan ka po 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11:30. Ilang oras yan? 3 hours and 30 minutes. Ilang questions? 100. Ibig sabihin, based on my calculation ha, makinig po. Ibig sabihin, in the morning, bibigyan ka ngayon ng 2 minuto at 10 segundo sa pag-answer po sa isang question. Kuha? Meaning, every question, you need to garner only 2 minutes and 10 seconds in answering. Para matapos ka po, makaabot ka sa 100 na question. Pero, in the afternoon, tingnan nyo po, pansinin nyo po, 1:30 to 2:30, 3:30 to 2:30 to 3:30, up to 4. Ibig sabihin, 2 oras at 30 minutes lang po ang binigay. Hindi tulad in the morning na 3 hours and 30 minutes. I don't know kung ano po bang explanation ng PRC nito. But, dapat po, if I could suggest, dapat pareho yung oras in the morning, pareho din po yung oras in the afternoon. Pero again ha, makinig po ha, be very careful po sa observance po ng oras. In the afternoon, bibigyan lang po kayo ng 2 oras at kalahati. Okay? 1:30 to 4 lang po, Leia. So, ibig sabihin, i-calculate po natin, sa 100 questions po sa Leia, dapat i-google po natin 1 minute and 50 seconds lang po ang spend po natin per question. Okay? 1 minute and 50 seconds po in the afternoon. Pero in the morning, 2 minutes and 10 seconds per question po. Now, pagtapos na po tayo in the first day, punta po tayo sa second day. Sa second day, hindi ka na pupunta doon ng 5:30. Ha? Pupunta ka doon before 8 o'clock in the morning. Mag-start po yung examination exactly 8 to 11:30. Make sure na ang punctuality natin will be observed. 8 to 11:30, ang subject po natin is CDI. Okay? CDI po. In the afternoon, again, same lang. 1:30 to 4, forensic science po ang subject, which is 15%. Yung CDI is 20%. Sa last day naman, same time pa rin, 8 o'clock to 11:30, correctional administration, 10% lang ang CORAD. Pero pansin nyo, sa criminology, 20% sana yan, pero anong oras? Magkano yung oras binigay? 2 hours and 30 minutes lang. Ibig sabihin, 1:30 to 40 ka lang mag-a-answer ng board examination. Okay? So again, importante na ang guidelines po na ito shall be observed at all times. Right? Kasi po, pag hindi po na-observe ito, probably our result of the board examination will be deferred or may mga pagkakataon po na automatic failed po yung rating natin kasi po we are not accepted because of not following or observing the proper guidelines po set by the Professional Regulation Commission. So I hope everyone will be guided about these guidelines. Okay? Ang importante po, ang ibulong ko po sa inyo, marami po na tanong, Sir, ano po ba yung last na bulong mo for the board examination? Isa lang po, dasal po sa Panginoon. Yan po ang pinaka-importante in the board examination. I will not wish you luck mga kadete, but I will give you my prayer po para po ang lahat makapasa po and makuha po natin yung pinapangarap po natin maging parte po sa law enforcement agency. Maraming salamat and God bless everyone. God bless po and dasal po tayo, tiwala sa Diyos at tiwala sa sarili.